Ang mga puga ng ibon ay tunay na isa sa pinakamagagandang bagay sa mundo. Isa itong nakakamanghang obra ng kalikasan na gawa ng mga simpleng nilalang. Sa pamamagitan lamang ng paghabing ng mga sanga, tuyong dahon at damo ay nakakagawa sila ng tahanan para sa kanilang sarili at mga sisiw. Pero kahit gaano kaganda ang isang karaniwang pugad, ay may ilan na talagang namumukod tangi. Kaya narito ang mga hindi ka manipaniwalang pugad ng mga ibon na dapat mong makita. Una ay suriin natin ang munting pugad ng hummingbird. Isa ito sa maliit pero nakakamanghang pugad ng hummingbird. Kilala ang hummingbird sa liit ng katawan at husay sa paglipad. Pero bukod dyan, marunong din silang gumawa ng napakadetalyado at pulidong pugad. Ang pugad nila ay karaniwang kasing laki lang ng balat ng mani o mas maliit pa. Parang kasing laki ng takip ng sinulid. Ginagawa nila ito para maingatan ang kanilang maliliit na itlog. Pero ang talagang nakakamangha ay kung paano ito halos hindi napapansin. Parang nagtatago sa paligid dahil sa galing nila sa camouflage. Madalas makita ang pugad nila sa manipis na sanga ng puno o nakasabit sa mga halaman. Kahit na mukhang marupok, ang pugad ay matibay at kaya pang lumaki habang lumalaki rin ang kanilang mga sisiw. Gawa ito sa mga materyales na nababanat, kaya hindi ito basta-bastang nasisira kahit may lumalaki sa loob. Tunay ngang nakakamangha na sa kabila ng liit ng pugad ay napakatibay nito. Isa itong patunay na kahit maliliit na bagay ay maaaring maging nakakamangha. At narito rin ang nakakamanghang pugad ng pendulum teeth. Kung may gantimpala para sa pinakamahusay na weaver o tagahabi ng pugad, ay siguradong ang pendulum teeth ang mananalo. Sikat ang ibang ito sa paggawa ng mga napakagandang pugad na hindi lang hinahangaan ng ibang hayop, kundi ginagamit pa ng tao noon bilang mga bag o tsinelas. Ang pugad nito ay nakasabit sa puno na parang pendulum o nakalaylay at ipinapakita nito ang galing at tiyaga ng ibon sa paggawa. Merong peking pasukan sa itaas ng pugad pero ang tunay na daan papasok ay nakatago sa ilalim ng malagkit na takip. Isang matalinong disenyo para maprotektahan ang kanilang mga sisiw sa mga mandargit. Gumagamit ang pendulum teeth ng iba't ibang mga materyales gaya ng balahibo ng hayop, lana at sapot ng gagamba para mabuo ang detalyadong pugad. Kahit abala sila sa paggawa ng pugad ay hindi sila nananatili sa isang lugar. Kilala silang palipat-lipat sa paghahanap ng tirahan. Makikita sila sa Europe, Asia at ilang bahagi ng Africa, karaniwang sa mga basang lugar gaya ng latian at tabing ilog. Doon rin nila kinukuha ang mga materyales sa paggawa ng pugad. Dahil sa sobrang ganda ng disenyo ay parang gawa ito ng tao, pero likha ito ng likas na galing ng pendulum teeth. At narito rin ang pugad ng cactus pygmy owl sa disyerto. Ang mga disyerto ay kilala bilang lugar na mahirap tirhan dahil sa matinding init at kakulangan sa likas na yaman. Pero ang cactus pygmy owl ay nakahanap ng paraan para mabuhay sa ganitong lugar. Ang mga malilit na ibong ito ay tumira sa loob ng mga cactus. Karaniwan nilang ginagamit ang matataas na saguaro cactus o iba pang uri bilang pugad. Ginagawa nila ito sa mga natural na butas o dating pugad ng mga woodpecker. Ang mga pugad ay maliit lang, sapat lang para sa laki nila na 6 hanggang 7 pulgada. Kahit maliit, sila ay mga magigiting na manghuhuli ng insekto, maliit na hayop at ibon. Nakakayanan nila ang init ng disyerto dahil sa kanilang pugad na nagbibigay proteksyon laban sa matinding temperatura. Matatagpuan sila sa Sonoran at Chihuahuan Desert sa timog-kanlurang bahagi ng US at hilagang Mexico. Ang paggamit nila ng cactus bilang tahanan ay isang matalinong adaptation sa kanilang kapaligiran. Makikilala rin sila sa kanilang malambot ngunit matining na huni, lalo na sa pagitan ng magkapareha o kapag ipinapahayag ang kanilang teritoryo. Maliit man sila, ang cactus pygmy owl ay patunay na hindi sukat ang laki para makaligtas sa isa sa pinakamalupit na lugar sa mundo. At narito rin ang nakakamanghang tahanan ng Montezuma o Ropendola. Sa kalaliman ng mga kagubatan ng Central at South America, namumukod tangi ang Montezuma o Ropendola sa itim nitong balahibo at matingkad na dilaw na buntot. Pero bukod sa hitsura nito, ay kilala rin ito sa paggawa ng mga nakakamanghang pugad. Ang ibong ito ay palakaibigan at naninirahan sa malalaking grupo na may daan-daang kasapi. Ganun din ang pugad nila, ginagawa nila ito ng magkakasama. Ang pugad nila ay mahaba at nakalaylay mula sa matataas na sanga.
Gawa ito sa mga baging, sanga at hibla ng halaman. Maaaring umabot ng hanggang 6 na talampakan ng haba ng pugad nila, parang mahabang supot na hinahabi. Kahit maliit ang ibon ay napakalaki ng pugad nila at kayang tumira ang maraming pares dito. Parang isang komunidad sa loob ng isang pugad. Gumagamit din ang mga lalaking ibon ng pugad sa panliligaw. Tumitigil sila sa malapit sa pugad para ipakita ito sa mga babaeng ibon. Sama-sama din silang nag-aalaga ng mga inakay. Ngunit kahit marami pa sila, ay nanganganib ang kanilang kinabukasan dahil sa pagkakalbo ng kagubatan at pagkasira ng tirahan nila. Mahalaga ang pangangalaga sa kagubatan para manatili sila ligtas at maipagpatuloy ang kanilang buhay. At narito rin ang malaking pugad ng bald eagle. Walang kasing ganda ang tanawin ng isang bald eagle na lumipat sa langit, pero ang kanilang pugad ay kasing kamangha-mangha rin. Matatagpuan sa mataas na puno sa North America. Ang kanilang mga pugad ay parang malamansyon na tirahan. Ang sukat nito ay maaaring mula 5 hanggang 9 na talampakan ng lapad at 2 hanggang 4 na talampakan ng lalim at may ilan pang umabot ng 20 talampakan. Ang bigat ng isang pugad ay maaaring umabot ng 2 tonelada. Gawa ito sa matitibay na sanga, damo at iba pang halaman at pinalambot pa ng mga lumot, balahibo at iba pang malambot na materyales. Madalas pumili ang mga agila ng matataas na lugar tulad ng tuktok ng puno o bangin, lalo na kung malapit ito sa tubig para madali silang makahuli ng isda. Bumabalik ang mga bald eagle sa parihong pugad taon-taon at patuloy nila itong pinapalaki. Sa paglipas ng panahon, lumalaki pa ito ng lumalaki. Ang tibay ng kanilang pugad ay halos walang katulad, kaya't karapat-dapat lang ito sa dignidad ng isang agila. May pagpak silang umaabot ng hanggang 7.5 talampakan, kaya't madali silang makalipad pabalik sa kanilang pugad. Pareho ring nag-aalaga ang ama at inang agila sa kanilang mga sisiw. Ang bald eagle na pambansang simbolo ng Estados Unidos ay larawan ng lakas, tibay at dangal.